Dinismiss sa Sandigang Bayan ang kaso ng mga Marcos. Ngayon naman, wala na tayong pag-asa. Kung ito ba ay maibalik pa yung ninakaw na pira, kailangan po natin isang matinong leader. Kami po may panawagan, by signature campaign, ginamit na instrumento ngayon ng administrasyon si Justice Secretary Boying Remilla ilinagay sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Hindi, joke lang po yun. Pero eto na po yung eto nakikita na natin yung pinaka worst na nangyayari sa bansa natin, sa Pilipinas. Hindi na maganda. Sobra na, palitan na, pagpapakulungan yan o kinakailangan bitawan. Muli, una-una nagpapasalamat ako doon sa mga kasama kong direktor, Sir Sam, Sir Rolly, Sir Erwin, no, lahat, Sir Nino, at saka kay Sir Ray. Yan po mga matitibay na mga direktor na pinili ng BIPSD. At tingin ko, tama po na simula pa lang to at magpaparami tayo para sa mga susunod na laban natin dito sa ating bansa. Muli, salamat din sa mga umaten ng Urban Pool ng Quezon City sa nandiyan dyan. Taas po ang kamay, yan, si Aling Mercy. Ang mga taga Bulacan, nandiyan si Erica Angeles. Mga taga Caloocan, Joel Garcia, no? At saka yung mga operator ko na nakasama sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngayon, magmi-meeting kami, no, ng mga operator. Gusto namin maglagay ng mga politiko sa ating, lalo na sa barangayan hanggang sa national. Magmi-meeting kami para pumili ng mga tamang leader, no, sa 2026 sa barangay hanggang sa 2028. Of course, walang duda, BP Sara, no? Simula pa noon hanggang ngayon, titindigan namin ang mga Duterte dahil sila lang, no, ang nakita namin na pamilya na mga namuno sa ating bansa na mayroon talagang tunay na pagbabago. Muli, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ay, October 12, sama-sama tayo, October 12, no? Yung ibang detalye, ilalagay na lang namin sa GC. Okay, maraming salamat pa. Isang magandang lalaki po ko kay Bobby Diestra. Kamag-anak ko po ito eh. Muli, mahimuntag sa inyong tanan. Hindi po ako Bisaya pero marunong lang, gamay lang. Dahil meron ako isang kasama rito na matagal na. Si Engineer Kuya Jor Gabino. Tagal ko nang nakasama to. At ang aking kuya rin na dati kong kasama sa Malacanang. Si Director Wendell, hindi si Wendell Abisado, Wendell Cabrera. At si ating chairman, walang iba kung hindi si Ronald Adamat, nakasama dati ito. At gayon din, ang matagal ko na rin kasama mula pa noon sa MRRD, si Ate Dang Imperial Magalino. At syempre, yung ating kututusin, ito yung senador no? Kaso nga lang alam na natin yung nangyari. Si Senador Mata. At gayon din si Attorney, at gayon din si Konsihal. Ate Rani, lagi ko ito pinapakinggan, namimigay ito ng tulong doon sa mga tunay na nangangailangan. Ako nga pala po si Edwin De La Rhea Nicolas from General Trias City, Cavite. At tayo po ay tumakbong City Councilor ditong katatapos lamang, no, na eleksyon. At tayo po ay sinupornahan natin ang Duterte. At sa kasamaang palad, alam natin kung ilan lang ang pumasok sa Duterte. Ako po, sisimplihan ko lang yung aking mensahe para sa ating lahat. Ang sa akin lamang po, ang dapat suportahan siguro natin ay yung may takot sa batas. Pangalawa, yung marunong sumunod sa batas. Pangatlo, yung may respeto sa batas. Bakit ko po nasabi ito? Karamihan po ngayon, naririnig niyo po, isang mambabatas ang sinasabi, bend the law. Tama po ba yun?
ang pinakamataas daw po ay ang taong bayan. Tayo pong lahat, kesa sa batas. Pero bakit hindi natin pinapakinggan ang hinanaing ng taong bayan? Kung mataas pala tayo, bakit binabali natin ang batas? Sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas na lugmok ngayon sa kahirapan dahil umiikot din po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang ngayon, marami pa rin po ang mahihirap. Minsan nakarating po ako sa Kaliingod, Davao del Norte, may isang matanda doon, tuwang-tuwa. First time niyang makakita ng simento ang kalsada nila. Nakakalungkot, ang tagal bago nagawa. Tama po yung sinasabi ni Director Bobby Diestra, no? Hindi lamang po sa DPWH, hindi lamang po sa DAR, pati po sa DA, yung mga FMR na yan. Kailangan pa po ng approval ng congressman bago magkaroon ng mga proyekto. Ang inihiling ko lamang po, suportahan natin yung mga dapat suportahan ng mga mamumuno sa ating bayan na may malasakit sa taong bayan at minamahal ang Pilipinas. Isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. So at this moment, we now open the floor for our media partners and guests for questions and statements. Just very short. Thank you. Hello po. Ayan. Ako ho si Rolly Ocampo ng Marikina City. Kasalukuyan pong Pangulo ng Samahan ng mga Agila o ng mga Kuya sa CLR2. Ayan. So, bilang pangalawang Pangulo ng BIPSD, napakaganda po ng aming binuo sa pangunguna ni Com Ronald. Yung mga grupo na lumalaban, na nahihirapan para magtagumpay, ito na yung pagkakataon, yung BIP, Voice of Individual. So maririnig ng bawat nandito ngayon ang hinaing ng bawat sektoral. Kung makikita nyo yung mga kasama kong direktor dito, mga veterano na to, malupit. Ngayon, maririnig na ang kanilang boses. So, sa pagkakataong to, alam nyo ba yung walis tingteng? Kapag isa lang yan, hindi yan didinggin. Hindi yan makakadampot ng basura. Pero pagka marami na yan, magsama-sama na yan, makakawalis na yan. Malilinis na yung mga buhaya na yan. Di ba? So, pagka nalinis na po yan, kailangan naman merong nasa taas ng isang walis. Of course, siyempre, di ba, pag nagwalis yan. So, ito na yon yung BIP. Nakakalungkot. Actually, hindi ako kilala ng mga nandito dahil bago lang din ako sa grupo na to, no? Dahil sa Marikina po, pagka pinagtanong niyo po ako, kahit sa barangay, kilala po tayo ron. No? Naging consultant din po tayo na dati sa Office of the Vice Mayor kay Cadiz, kung kakilala nyo. Nasa wing palad na nga lang siya, wala na siya. So yun, yung nagiging problema ho natin sa gobyerno natin, yung mga bayan, narinig ko yung ating mga leader, eto na yan eh, sila na ho yung makakatulong sa atin. Itong BIPSD na to, pagka nagkaisa to, at nadinig tayo, sigurado, kaya nating linisin yan. Sabi ko nga, naisip ko, yung mga buhaya na yan, actually, dinidinay nila eh. Di ba yung korupsyon na nangyayari sa atin? Sabi ko, magsama-sama kayo, magproyekto kayo. Ilan ang tao sa Pilipinas? Ang pagkakaalam ko, nasa 120 million tayo. Lahat tayo. Yung mga buhaya na yan, ibalik nyo lang yung 2 million sa bawat Pilipino. Trillion yung nakorap nila. Sobra-sobra pa. So 240 million lang yun. Wala nang mahirap sa Pilipinas. Lahat milyonaryo na. Di ba? Naniniwala ba kayo ron? Kesa naman trillion yung kanilang nakurap. Pero wala eh. So ito na yung pagkakataon.
BIPSD. Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot dahil ang lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much. And a last short brief. Okay po. Hindi ko na babatiin lahat. No? Isang magandang umaga po sa atin. Ako po si Tony Armilla, dating Community Development Officer and Organizers ng mga informal settlers. Bakit po ako tumayo? Dahil noong una, itsawan, ang diba natin, ibalik ang yaman ng Pilipinas na ninakaw ni Marcos. Anong nangyari? Mamaya ko na dugtungan. Pangalawa, yung nangyari po noong TIDAP issue. Napakulong natin ang mga senador. Ako po yung nagmaskot ng baboy sa IDSA. Pero sayang, nakapaghinayang, hindi po tayo nag-success at hindi napakulong. Ako rin po ang nagmaskot sa buka ni Bong Revilla, Senador Bong Revilla, para makulong. Pero nagiging malaya. Ito po ang sakit na kanser sa lipunan, pagnanakaw ng bayan. Ito po ang sakit na hindi kaya gamutin kahit sino pang magaling na doktor. Kahit si Dr. Mata, hindi kayang gamutin to dahil wala pa pong prescribed na gamot para itong sakit na kanser sa lipunan. Kaya po, may niluluto na naman na isang rally sa October 12. Katunayan, invited po ako kasi kasama ako. Nandun po kami sa Villa Consuelo, Paris, para mag-participate. Noong sigaw natin ngayon, ibalik ang mga ninakawang pira, malabo po mangyari yan. Mark my word. Dahil noon sigaw kay Marcos, noong na-appoint, noong nanalo si Cory, nanalo si FBR, nanalo si Irap, nanalo si Gloria, nanalo si Pinoy, nanalo ang ating tatay Digong. Hindi pa rin naibalik ang nidakaw ng mga Marcos na pira. Nanalo si Bongbong. Anong nangyari? Hustisya po natin. Isa dapat nating baguhin. Dinismiss sa Sandigang Bayan ang kaso ng mga Marcos. Ngayon naman, wala na tayong pag-asa. Kung ito ba ay maibalik pa yung ninakaw na pira, kailangan po natin isang matinong leader. Kami po may panawagan. May signature campaign. Ginamit na instrumento ngayon ng administration si Justice Secretary Boying Remilla, ilinagay sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Pipirma po tayo na hindi papuin si Boying Remilla para dito sa isyong ito kasi delikado po. November 30, mayroon po tayong IDSA Revolution, Revolutionary Government, tanggalin lahat ang nanungkulan sa ating bansa. Maraming salamat, maganda pong umaga sa lahat. Suporta tayo! November 30, Revolutionary Government. Thank you very much. And